Ang ulikbangon na isang uri ng agimat na pinaniniwalaan na kapag daw ito ay daladala mo at ikaw ay namatay, babasain lang ng kahit konting tubig yung labi mo, babangon ka ulit. Kaya siya tinawag na ulikbangon. Kasi pag yun ay dala mo, nabasa ng konting tubig yung labi mo, kahit ikaw ay patay na at nasa iyo yun, babangon ka ulit. So yun ang ulikbangon. Magandang araw mga ka-horror at welcome back nga po palang muli sa aking channel. Nandito na naman nga pala tayo sa bagong episode ng Kwentong Agimat at Anting-Anting. Bali dito nga pala sa video ito mga ka-horror ay meron tayong pag-uusapan at ito ay isang pambihirang agimat. Sa mundo nga ng lihim na karunungan mga ka-horror ay may kwento tungkol sa isang agimat na tinatawag na ulikbangon. Sinasabing taglay nito ang kakayahang bumuhay ng patay at magbalik ng kaluluwa sa katawan. Kaya't itinuturing itong isa sa pinakamatindi at pinakadelikadong gamit sa esoterikong tradisyon. Ngunit mga ka-horror, nananatili ang isang napakalaking tanong. Totoo nga ba ito o isang kathang-isip lamang na isinilang mula sa takot, paniniwala at imahinasyon ng ating mga ninuno? Ayon nga sa kwento ng ilang matatandang antingero at albularyo mga ka-horror, ang agimat na tinatawag na ulikbangon ay isa sa pinakakakaiba at pinakamataas na uri ng gamit sa larangan ng lihim na karunungan. Sa panlabas na anyo, maaari itong nasa anyo ng mutya, bato, medalyon o papel na may nakaukit o nakasulat na orasyon. Ngunit sa mas malalim na pananaw ng mga nakakaalam, hindi lamang ito simpleng bagay na dinadala, kundi isang sisidlan ng napakalakas na kapangyarihan. Ang mismong pangalan nitong ulikbangon ay hango sa isang matandang alamat hinggil sa isang dambuhalang ahas o dragon na naninirahan sa kailaliman ng lupa o dagat. Sinasabing tuwing ito ay bumabangon o kumikilos, nagkakaroon ng malalakas na lindol, pagbaha, at iba pang malalaking sakuna. Ang konsepto ng pagbangon mula sa ilalim ay naging sagisag ng muling pagkabuhay, ng pagbabalik mula sa wala, at ng muling pag-angat mula sa kamatayan. Dahil dito mga ka-horror ay ipinangalan ang agimat sa nilalang na iyon, at sa kalaunan ay nabuo ang paniniwalang ang sino mang nagtataglay nito ay may kakayahang humawak ng mismong siklo ng buhay at kamatayan. Ayon pa nga sa ilang kwento ng matatandang antingero at albularyo na ang agimat na ito ay hindi basta nakikita o basta-basta natatagpuan. Kadalasan, ito ay pinamamana lamang ng guro sa alagad o napiling maging karapat-dapat. Meron ding mga alamat na nagsasabi na ang mutya ng ulikbangon ay makukuha lamang mula sa pinakaloob ng kuweba o mula sa malalim na ilog na pinaniniwala ang tirahan ng espiritu ng ulikbangon. Ang mga antingero rin ay naniniwala na ang mismong agimat ay ibinibigay sa pamamagitan ng panaginip o pagpapakita ng espiritu, na kung saan ang napiling tao ay binibigyan ng pahiwatig kung saan makikita ang mutya o kung ano ang eksaktong dasal na kailangan niyang dalhin upang maisakatawan ang kapangyarihan nito. Sa pagsisimula nito ay hindi matiyak kung kailan unang lumitaw ang ulikbangon sa kasaysayan ng mga Pilipino. Ngunit malapit itong iugnay sa mga sinaunang paniniwala bago pa man dumating ang mga Kastila. Sa alamat naman ng Visaya at Mindanao, lumalabas ang kwento ng isang napakalaking ahas o dragon na nagdudulot ng kalamidad. Nang dumating ang Kristyanismo, nahaluan ang alamat ng mga dasal na Latin at ng mga orasyon mula sa simbahan. Kaya ang agimat ay naging isang kakaibang pagsanib ng katutubong paniniwala at kristyanong simbolismo. Ang ulikbangon bilang agimat ay nagsisilbing paraan ng tao upang magkaroon ng kontrol sa bagay na wala siyang kapangyarihang pigilan ang kamatayan mismo.
At kung paano ito isinasagawa ay nakabatay sa tradisyong pinagmulan ng agimat. Karaniwang sinasabi na ito ay ginagamit upang protektahan ang may-ari laban sa biglaang pagkamatay, laban sa kalamidad at laban sa espiritong nais pumatay. Ngunit ang pinakakilala nitong kapangyarihan ay ang kakayahang muling magbigay ng hininga. Kapag may taong nawalan ng ulirat, nalunod o agaw buhay, inilalapat ang agimat sa kanyang dibdib o noo, sabay bigkas ng mga orasyon na iniuugnay sa ulikbangon. Ang orasyon ay karaniwang esoteriko, pinaghalong Latin at mga sinaunang pantig, at inuusal ng 3 ulit habang hinihinga-hingahan ang katawan ng taong nais buhayin. Sinasamahan din ito mga kahoror ng laway ng nagtatanga ng ulikbangon, at ito ay idinadampi sa labi ng namatay, na siya namang sumisimbolo sa kalaliman kung saan nagmumula ang ulikbangon. Kapag tumugon ang katawan, bumalik ang hininga o gumalaw ang mga mata, sinasabing naganap ang pagbabalik. Kapag walang nangyari, sinasabing hindi ito pinahintulutan ng Diyos at ang kaluluwa ay tuluyan ng lumisan. Maraming babala ang kaakibat ng paggamit ng agimat na ito mga kahoror. Ayon sa mga nakakaalam, hindi ito dapat gamitin ng basta-basta dahil napakalaki ang kapangyarihang dala nito at maaaring humantong sa kapahamakan kung mali ang proseso o kung ang gumagamit ay walang sapat na karunungan. May posibilidad na hindi ang orihinal na kaluluwa ang bumalik, kundi ibang espiritu. May mga kwento ng mga taong nabuhay muli, ngunit kakaiba ang ugali. Masama ang titig o tila hindi na sila ang dating sila. Meron ding paniniwala mga kahoror na ang pagbabalik ng buhay sa isang tao ay nangangailangan ng kapalit na buhay mula sa iba, maaaring sa hayop o maging tao, na kusang kukuha ng kalikasan bilang balanse. Kaya't ang paggamit ng ulikbangon ay laging may kasamang takot at pag-aalinlangan kahit sa mga bihasang antingero. Gayunpaman, may iba pa ring naniniwala na ang pagbuhay ng patay na tinutukoy sa ulikbangon ay hindi dapat laging literal. Sa mas malalim na antas, ito ay simbolo ng kakayahan ng tao na muling bumangon mula sa pagkatalo, mula sa sakit, mula sa pagkabigo at kawalan ng pag-asa. Dahil dito, ang ulikbangon ay hindi lamang agimat ng kamatayan, kundi agimat ng pag-asa. Kapag ginamit, nagbibigay ito ng lakas ng loob, tibay ng katawan at bagong sigla upang ang isang taong halos patay na ang loob ay muling mabuhay sa kanyang mga mithiin. Kaya't marami ring negosyante at mandirigma ang nagdadala nito, hindi lamang upang maiwasan ang panganib, kundi upang maging matatag sa gitna ng hirap. Sa huli mga kahoror, ang agimat na ulikbangon ay nananatiling misteryoso at napapailalim sa mga alamat at karanasan na ipinapasa ng bibig ng mga antingero. Totoo man o hindi ang kakayahan nitong bumuhay ng patay, malinaw na isa ito sa mga pinakamakapangyarihan at pinakadelikadong agimat na umiiral sa ating tradisyon. Ang mismong pangalan pa lamang mga kahoror ay nagdadala na ng bigat ng takot at paghanga. Ang paggamit nito ay laging may kasamang panganib at pananagutan, at iilan lamang ang nangahas na subukan ito sa pinakamataas na antas ng kapangyarihan. Sa labas ng usaping totoo o hindi, ang ulikbangon ay nagsisilbing patunay na walang hanggang pagnanais ng tao na malampasan ang hangganan ng kamatayan at muling bumangon mula sa kawalan. Kung kayo naman ang tatanungin ko mga kahoror, ano ba sa palagay nyo ang ulikbangon? Ito ba ay totoo o katang-isip lamang? Kayo na po ang bahalang humusga. Hanggang dito na lang mga kahoror, at samahan nyo akong muli sa mga susunod ko pang mga video patungkol sa mga agimat at anting-anting. Maraming salamat po.